ang paglilitis. Isinasagawa ito ng pribado at closed door dito ngayon sa Senado upang mabigyan ang mga partido ng mas malawak na kalayaan sa pagtalakay at pag-aayos ng mga usapin kaugnay ng impeachment. Kung maalala natin, they gave several pronouncements, I think several weeks ago, no, that yung warrant of arrest at saka yung mga kaso isasampa dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Codero. I think they gave only 2 weeks during that time. Nakatutok agad sa impeachment. Leia, anong magiging partisipasyon ng PNP sakaling may lumabas na warrant na ang ICC sa ilang mga sinasabing bagong aarestuhin? Sila ba ang magpapatupad nito? Kot sa katiwalian! Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, mga balita ngayon. Talagang patindi ng patindi, no? Ibang klase talaga, nakalambugi, oh. Nakatutok na kagad sila sa pre-trial. Ni BP Sara. Ang titigas talaga ng panga. Samahan pa ng muka. Diba? Pero yung problema nila, kung sino ang mastermind sa pandodorobo sa Kaban ng Bayan, matatakpan na. Buset! Pilipinas, ano nangyari? Naggagaling-galingan. Oo, nakuha na kasi nila ang majority. Nakuha na nila ang liderato. Ngayon, porket nakuha nyo, akala nyo, sinusuportahan kayo ng taong bayan. Kayo-kayo lang yan. Kasi nga, nasa inyo ang beat. Nasa inyo yung panggulo. Pero sa 2028, asahan nyo, makakuha kayo ng 0 boto sa sambayan ng Pilipino. Pero bago tayo rumekta, segue muna tayo. Alamin natin kung ano yung mga paandar at bakit tila baga noong dati, sinuportahan ka namin. Ngayon, hindi raw siya naniniwala dito sa 18 Marines. Sino yan? Yan yung kernel na inendorso ni Tatay Digong. Pero ngayon, parang hindi niya ata gusto yung ginagawa ng 18 Marines. Ayaw niya raw tawaging 18 Marines kasi hindi naman daw 18 Marines o retired Marines. Ewan ko sa inyo. Kumukuha na naman kayo ng sipatsa. Kung saan ba malakas, doon ka didikit. Sayang ang boto ko sa'yo. Kilala niyo ba yan? Mamaya sa dulo ng ating video. Ito, impeachment court. Tila, ginagamit ngayon, sa ilalim ni Senador Escudero. Naku po. Pinangangambahan. Alam niyo naman kung sino si Escudero ngayon. Siya ang unang Judas na lumabas, para dito makabuo ng liderato ng bulok na, 13 na sila. Alamin natin maya-maya. At siyempre, ano pa ba yung mga nakakainis na mga impormasyon? Closed door yung impeachment trial ni BP Sara. Wow. Talagang sinasarado nyo, para makapag-desisyon kayo. At meron hong balita na nakaamba. Meron daw lumalabas na aarestuhin. Pero pinasisinungalingan pa. Talaga ba? Wala pang natatanggap na formal na komunikasyon kaugnay umano sa karagdagang ICC warrant. Ganyan din yung sinabi nyo kay Senator Bato. Ganyan din yung sinabi nyo kay Tatay Digong. Nako, may nangangamba. Baka na naman magaya ang isang mama. Biglang lumipat na naman. Ito ang kinakatakutan natin. Ilang senador na ho ang sinasabihan nila na arestuhin sa mga kaso. So anong mangyayari sa takot? Lilipat kayo ng bakod? Ganun ba yun? Sabi na nga pangatawanan nyo na kung lilipat kayo. Para alam na ng taong bayan kung sino yung mga Judas. Para sa 2028, wala na kayo sa listahan. Alamin natin, closed door daw, yung impeachment trial, yung preliminary o pre-trial conference, sinasabi nila. Ano ba yan? Bakit nagiging closed door na? Samantalang kayo sa Kamara,
masigasig kayo patungkol dito sa impeachment. Ngayon, i-close door nyo. Evan, ano ba ang partikular na ginagawa o napapag-usapan dito sa pre-trial conference? Ela, ang pre-trial conference ang yugto kung kailan pinag-uusapan ng parehong panig, prosekusyon at defense team ang mga detalye sa kaso bago magsimula ang paglilitis. Isinasagawa ito ng pribado at closed door dito ngayon sa Senado upang mabigyan ang mga partido ng mas malawak na kalayaan sa pagtalakay at pag-aayos ng mga usapin kaugnay ng impeachment. Sinimulan na ngayong Huwebes ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Present ang panel ng mga prosecutor mula sa House of Representatives sa pangunguna ni Congressman Jervin Luis Tro. Bigo naman dumalo ang isa sa mga House prosecutor na si Representative Kaka Bag-aw. Sa kabila nito, kasama rin ng prosekusyon ang mga private prosecutors o mga abogado na voluntaryong tumutulong sa kanila, gaya ni na Attorney Lorna Kapunan at Attorney Amando Ligutan. Dumalo rin sa pagdinig. Actually, ewan ko lang. Oo. Etong closed door pre-trial na ito, hindi ho maganda. Para sa paningin ng taong bayan. Kasi hindi malalaman ng taong bayan kung ano yung mga pinagsasabi dito. Mamaya ginigising na yung mga defense team ni BP Sara, di ba? Oo. Kung halimbawa ibigay nila, isa publiko nila, mas maayos. Merong informasyon ng taong bayan. Parang nangyayari na atay nangyayari noon na yung media ay sa bagay, kontrolado naman, sabi ni Aling Ledesma. Halata naman dito sa mga stream, yan naman. Tsaka yung nabalita na meron daw hong naghahatag dito sa mga media, daw di umano, at meron pang media personalidad na lumutang. Sino-sino ba yan? Kilala nyo naman kung sino yung binanggit ng 18 Marines. Meron pang istasyon na nabanggit. Ako ang pananaw ko dito, hindi ako convincing dito sa closed door. Nako. Masaklap ang mangyayari dyan, sabi ni Aling Ledesma pagdating ng araw. Diba? Nalalapit na ho kasi itong hearing ni BP Sara sa July 6. Tama ba? July 6 o July 5? Ngayon, kung itinatago at tatago nila at closed door ang pag-uusap, walang impormasyon ng taong bayan. Baka mamaya may inaresto na Diba? Baka mamaya ituloy nila yung closed door. Pati sa trial, sarado nila. Wag naman. Diba? Wala nang demokrasya nangyayari. Hindi na democratic country ang nangyayari kung ganyan ang gagawin nila. Oo. So, diba? Tama naman. Wag nyo i-close. Isa publiko nyo. Para maganda at malinaw. Ito yung nababanggit natin kanina. Dito sa mamang ito, hindi na ako naniniwala ngayon. Kasi nagtanong itong si Manong Ted at si DJ Chacha kung ano yung pananaw niya dito sa mga 18 Marines. Ngayon, ang mama, hindi ko naalaman kung ano nakain na to at ano pinakain dito. Parang ang linyada nito, ibang klase na Noong una, sumama ka pa sa PDP, inendorso ka pa ni Tatay Digong, ngayon nakikitaan ka namin ng nakokap. Buti hindi ka nanalo. Pero sayang ang boto ko sa'yo. Sinayang ang boto ko. Napunta pa lang sa mga... Baka papunta na rin sa mga dorobo. Duda sa pahayag ng Bagman dismayado raw siya sa pahayag ng Bagman. Anak ka ng tipaklong, dapat suportahan mo nga Tapos ngayon, nadidismaya ka. Ito si Kirubin Sabi ni Aling Ledesma, dismayado daw ito. Nababalita. Paano ka nadismaya? Hindi ka naman kasali sa usapan, nakikisaw-saw ka. Ano yan? Gusto mo na naman magpakitang gilas at kakandidato ka na naman ng pagkasenador? Tama na. Pag ganyan ang status mo, estado mo, meron kang nakikitaan ka namin na pumapanig ka sa hindi magandang grupo, X ka na boy, X ka na.
Hindi ka na makakuha ng boto sa akin. Pinag-uusapan po ngayon etong testimonya ng ang tawag natin 18 Marines dati, pero ngayon ayaw na nga po ng AFP, ang tinatawag na po diyan ay mga 18 bagman daw nitong si Zaldico. Yung pong kanila mga handlers ang sinasabi ay, at mga supporters po nila, ang tawag po sa kanila ay 18 mga bayani. Bilang kayo po ay isang dating Medal of Valor awardee at kayo po ay hinahangaan na Marine officer din. Ano po ang masasabi nyo dito sa nangyayari ngayon? Maituturing nga po bang mga bayani ito pong 18 bagman o 18 Marines? Yeah, gusto ko rin lang ipaalam sa lahat na nakikinig sa programa ninyo at nanonood na kaisa tayo ng taong bayan na galit sa corruption. Tigil. Yung pinagdaanan natin kasi. Hindi ka namin kaisa. Sa ganyan, nakikita namin at naririnig, sasabihin mo, kaisa ka ng taong bayan. Wag masyadong wag masyadong tiwala sa mga binibigkas mo. Masyado kang confident sa mga sinasabi mo. Hindi ka namin kaisa. Kung itinatanggi mo at doubt ka dito sa 18 Marines, hindi ka kaisa ng taong bayan, tandaan mo yan. At wag ka na magpapogi, Alam naman namin ang mga kagustuhan mo, Tatakbo ka na naman. Tama na. Hindi ka nakakatuwa. Buti na lang, talo ka. Matindi, masakit yung pinagdaanan ko dahil lang lumaban tayo sa paningin natin tama at against corruption. Nung naghangad tayo. Ano ka lumaban? Hindi ka nga lumabas. Lumabas ka lang nung eleksyon. Hindi mo gayahin si Manong Chavit. Hindi mo gayahin si Mike Defensor. Hindi mo gayahin si General Esperon. Tapos sasabihin mo, lumabas ka, katuwang ka ng taong bayan. Wow! Mapagpanggap ka rin no? Yun ang yung katotohanan, di ba? Nung lumabas itong si Sergeant Orly Gutesa, sabi ko, isa ako siguro sa mga kababayan natin na humanga kasi ito na siguro yung magpapatotoo kung ano talaga yung nangyari dito sa mga flood control projects na to at bigla naman siya nawala, pero just the same naglagay na ako ng message ba na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security details similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Etong post ko na to was September. Last week of September. September 25 siguro, 20. Basta during those days na mainit yung issue kasi may lumantad na, di ba? Nung hinikayat ko yung mga kasamahan din niya to come out and corroborate what Orly Gutesa said. 4.5 months ang nakalipas wala hindi man sila lumabas. Hindi mo ba alam ang nangyari kay Orly Gutesa? Sinabi yan ni Mike Defensor. Na nakadetine. Alam mo ba kung nasan siya? Hindi mo rin alam. Tapos ngayon sasabihin mo dismayado ka. Hindi kanya may mga balita dito. Hindi lang hindi lang talaga nakakatawa. Ito pa 'Di ba? Lumalabas siya, tapos na yung usapin ng Marines, nakuha na ng liderato ng mga bulok na 13. Ngayon lalabas ka, sasabihin mo ganyan. Siyempre, sisimpatya ka kumbari. Tapos tatakbo ulit. Ngayon, kilala na natin ang mamang ito. Nakita ko rin ito doon sa sa isang video before sa Mount Samat. Nandun siya sa likod ng isang yung panggulo. Nandun siya. Kaya alam na natin ang kutis nito, iba, pula. Kaya mama, huwag ka na magpanggap na kaisa ka ng mamayang Pilipino. Hindi mabuti na sinasama mo ang sambayanan para lang saan. Ngayon, kung hindi ka satisfied sa ginawa ng 18 Marine, huwag ka na magsalita. Hindi ka naman, party ka ba nila? Kung parte ka nila at nakikisimpatya ka sa siwalat, okay, maniniwala kami sa iyo. Pero hindi ka nga nakita doon Doon nga sa Senado, hindi ka rin nakita. Doon sa Blue Gem, hindi ka rin nakita. Tapos biglang lalabas ka.
Sasabihin mo, hindi ka kumbinsido at dismayado ka sa pahayag na 18 Marines. Finally, nung lumabas sila, eto na, sabi ko, I gave them the benefit of the doubt. Kasi ako, naghahangad talaga na makarinig ba nung totoo na nangyayari at sana masampahan na ng mga kaso yung mga sinasabi nila na nag-abuso, no? Yung mga gaanid ba na hindi matakaw, kumbaga sa hindi na nila na-moderate yung greed nila. So, nung marinig ko yung mga sa press conferences nila, o ano yung sinabi nila nung una, sunod, nagbabago-bago. So, ako, kasi siguro, I became, parang sandali. Siguro, nagda-doubt ako. So, naging skeptic pa. Kapareha siguro ng ibang tao na pinagdududahan na yung mga sinasabi kasi inconsistent sila. Ngayon, bakit ikaw lang nga nagsabi niyan, ha? Pero ang milyong-milyong Pilipino ay talaga hong naniniwala sila dito. Buti nga lumabas eh. Ay kayo, lumabas ba kayo? Tapos tinatanong mo, bakit hindi nasampahan? Ay, alam niyo ba ginagawa? Ginigipit eh. Pati mga senador nga ginigipit eh. 'Di ba? Kaya wag na ho kayo. Tigil-tigilan niyo nga yung mga ganyang mga hindi magandang lalabas kayo, ika-questionin nyo. Hindi consistent yung mga binibigay na ebidensya. Wow naman. So, alis na tayo sa'yo. Basta kilala ka na namin. Yung kulay mo, pula, hindi green. Nasayang yung boto ko sa'yo. Pati yung isa. Hindi man lang nagsisilabasan. O, kilala nyo, yung dalawang in-endorso ni Tatay Digong, binida ko pa yun. Ay, dito sana, binigay ko na lang dito ngayon. Dito kay Ate Aming, tsaka dito kay Camille. Ito lang pala makikita mo dito sa mamang ito eh. Di ba? Hindi tiwala, walang tiwala, dismayado. At questionable pa sa kanya ang paglabas ng 18 Marine. Wow naman, oh. Abangan ang aksyon ng ombudsman sa mga kaso ni Villanueva at Escudero. Nako po, eto na. Ano kaya ang kahatnungan? Siyempre, erase na. Wala na hong kaso. Madali lang ho silang pagkakampi ka nila, tagal ang kaso mo. Pagkalaban ka nila, tuloy-tuloy ang kaso. Yun. Natumbok mo, Kuya Goods. Diba? Pagkaaway ka sa politika, iba ang kulay mo, kulay blue ka, kulay green ka, dilaw ka, pula ka, magkakaiba ng kulay yan. So ngayon, yung iba dyan magkakakampi na. Yung dilaw at pula magkakampi. Yung pink at pula magkakampi. Yung pink at dilaw magkakampi. Isa lang ang kulay green na talagang naninindigan para sa tama. Pasok. It will be interesting actually kung paano to ihulmahin din, particularly ng Office of the Ombudsman. Dahil kung maalala natin, they gave several pronouncements, I think several weeks ago, no, that yung warrant of arrest at saka yung mga kaso isasampa dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Escudero. I think they gave only 2 weeks during that time. So it will be interesting right now kung ito bang mga kaso na to ay itutuloy pa despite and in spite of the fact na umalib na nga sila sa bagong mayorya. So, kasi kung gano'n, kung halimbawa hindi itutuloy na itong mga kaso na ito, hindi maliwanag na nagkaroon lamang ng palitan at na-weaponize na naman yung ating judicial process parang bigyang pagpapahalaga itong paglipat nitong mga senators na to. Para pag-usapan ang mga kaganapan sa Senado. Isipin nyo, Kuya Admar, Kuya MJ, yung kaso na yan, hinug na. Halos magkasabayan sa kaso niya kay Senador Jinggoy, tama? So, Senador Jinggoy, nanindigan para sa tama. At itong mama na ito, nung una, naninindigan ko, no? Nagpapanggap. Nanindigan. Tapos nung ilalabas na, biglang nagmadali, pumunta doon sa, kung saan man siya pumunta. Sinamahan pa daw ng father eh. Yun yung kumakalat na issue. Sabi ni Aling Ledesma daw, di umano eh. Diba?
Noong talagang sasampa na ng ombudsman ang kanyang kaso at ilalabas na ang warrant of arrest, biglang nagyabang na kailangan magtrabaho tayo. Trabaho, trabaho, trabaho. Biglang trabaho ang inanap ng mama. Pero ang usapin ng kaso niya, huwag kayong mag-alala, hindi pa tapos yan. Oo. Akala nyo tapos na yan, yung kaso niyan? Mauungkat at mauungkat yan kasi nakapile na yan eh. Warrant of arrest mo na lang ang iniintay eh. Diba? Ang kaso ni Senator Senator, si Mr. B ay hinug na. O handa ng isang pa sa Office of Ombudsman. Actually, nasa Office of Ombudsman na yan eh, di ba? Ayon yan kay Bonjing. Noong huling bahagi ng Mayo 2026, kinukumpleto at pinupulido na lamang ng investigador ang mga dokumento at ebidensya bago ito formal na ihabla. Ay, eto na. Ano bang kaso niya? Plunder, tsaka malversation. Plunder, walang piyansa. Doon na lang, lipat na lang muna. Ha? Lipat na lang muna. Sama natin ang political analyst na si Professor Froilan Calilong. Prof, magandang gabi. Admar at MJ po inyong makakasama. Good evening, sir. Yes, good evening, Admar. Good evening, MJ. Good evening din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you po. Thank you for having me again. Opo. Ano po ang masasabi niyo po dito kung babasahin niyo po yung mga komento na didismaya yung ating mga kababayan Tama. dahil nasa walang paninindigan sa ilan nating mga senador? Oo nga po, no? Lumalabas, mas matindi po talaga yung panggigipit at mas matindi po yung pressure, no? Particularly ng Malacanang. Alam naman natin na yung dalawang senators na sabihin na natin medyo bumaliktad, ano? At napasyan nga na umani. Prop, hindi medyo. Talagang bumaligtad. Kung tawagin nga ng ating kababayan, dalawang Judes. Ang tawag sa kanila ngayon, dalawang Judes. Hindi medyo. Talagang bumaligtad. Nung una, akala natin sila na yung savior. Sila na yung tagasagip. Sila na yung makakatulong dito sa bagong, sa pamumuno ni Senador Alan Peter Cayetano. Ngayon, nung magkakagipitan na, ito na naging sitwasyon. Wala na hong kaso, basta pumanig ka lang sa bulok na, 13 na sila ngayon bulok na 13. Ngayon, katawa-tawa sila sa taong bayan. Milyong Pilipino ang nagagalit. At mamaya may papakita ko sa inyong video. Dismayado si Senador Marcoleta Hindi nga siya tinitignan sa mukha Nagsasalita na lang talaga. Biglang umalis ang mama. Siguro, naramdaman niya na dismayado din si Senador Marcoleta. At especially dyan, yung mga miyembro. Marami tayong nakikitang komento sa social media. Yung mga miyembro ho ay dismayado rin. Talagang, meron tayong slide papakita sa inyo. Ang yabang ng mama na ito. Oo, sasabihin, sinisiraan siya. Tayo ho'y nagkukomento, hindi tayo naninira. Bakit tama naman ang sinasabi? Kung hindi ka bumaligtad, tama naman sinasabi dito sa video. Kung hindi ka bumaligtad, wala sana itong bulok na, liderato na ito. Bumaligtad ka, ayun, sama-sama na. Sabi nga, pag napunta ka sa bulok, kahit maganda ang bulok ka na rin. Sa gulay at prutas, mapunta ka sa bulok, magiging bulok ka na rin. Tama? Tama. Nasa bagong mayorya ay may mga nakaumang na kaso. No? So, kung titignan natin, ito yung binabagsit natin dati na palit ulo. No? Ika nga na, okay, sweldo kayo sa kaso or medyo they will go easy on your cases pero you need to jump ships. Ika nga, and yun nga nangyari. So, it will be interesting actually kung paano to ihuhulmahin din, particularly ng Office of the Ombudsman. Dahil kung maalala natin, they gave several pronouncements, I think several weeks ago, no, that yung warrant of arrest at saka yung mga kaso isasampa dito kay Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Cordero. I think they gave only 2 weeks during that time. So it will be interesting right now kung ito bang mga kaso na to ay itutuloy pa. Malabo na yan, Froilan, malabo na yan. Panig na lang hindi maganda Nasa grupo ng, alam nyo na, nasa grupo na sila ng bulok. Kaya,
O, kampi-kampihan na sila dyan. Ngayon, may hamon ng taong bayan. Since nasa inyo na ang liderato at nasa inyo ang Blue Ribbon, gawin nyo naman yung investigasyon. Iharap nyo naman kung sino yung mastermind sa pagnanakaw. Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. 'Di ba? Yan ang hamon ngayon ng isang magagaling na isang magaling na news anchor. Hindi na natin nakuha yung slide ng video o yung clip ng video. Kaya may hamon siya dito sa grupo na ito. Iimbestigahan nyo naman. Please lang, pakiimbestigahan naman ho. Yung inagaw nyo na naman sanang investigasyon dito sa Blue Ribbon. Napunta na tayo sa impeachment eh. Dapat nga ipinagpatuloy nyo na since nasimula na ng grupo ni Senador Alan Peter Pia at Senator Marcoleta yung investigasyon, yung hearing. Di sana sinigundahan nyo na para malaman kung sino yung mga pinadala ng maleta. Ngayon, pinagluloko nyo na naman ang taong bayan. Napunta na naman tayo dito sa usapin ng impeachment. Ngayon, meron nagsasabi rito, strategy nila yan, Kuya Goods. Talaga? Oo. Mayorya sa impeachment case, ibubunyag. Nako. Mukhang ibang estratehiya na naman pala ito. Bagong playbook ba ito? Bagong pasabog na naman ba ito? Alamin nga natin. An interesting, Pat and Ricky, is ang impeachment trial because they want to have the upper hand in terms of number. So, titignan natin kung ano yung pressure points naman na i-exert sa iba pa para magkaroon ng sapat na numero 16, because they're trying to convict the vice president. Ang strategy na nakikita ko, matagal ko nang nakita yan. Actually, I talked to some of our Filipino, yung mga kaibigan nating nasa politika ng mga Pinoy, na sinabi ko nga sa kanila, kagabi nga, I had a meeting with a good friend, a politician friend. Sabi ko nga, ang strategy kasi is to shrink the total number of senators na pwedeng bumoto. Tapos, pag shrink mo yan, tas two-thirds vote, shrink din. So, madali mong maabot yung number na kailangan nila to convict the vice president. Yan ang strategy. Kaya nga ngayon, di ba, sabi nyo kanina sa news nyo, mayroon na daw si Representative Paulo Duterte, na parang ICC warrant of arrest, pero wala pa namang nilalabas. Hindi lang yon. I think hindi lang yon. May mga pressure points pa na the moment na mag-start ang impeachment trial at pupunta tayo dun sa butuhan. Kasi ganun talaga ang strategy nila. Ngayon, they're trying to say na 23 na lang. Kasi wala si Senator diba? Oo, 23 na lang. Si Jingo is already prevented suspension. So, magsishrink pa yan, 22. Tapos magiging 20, magiging 19. So, kapag ginawa mo yan, 2/3 vote, bababa din ang number. So, gano'n ang strategy. So, kaya nga sinabi ko, before sa mga kaibigan ko na nasa politika, on the side of, friends coming from Duterte side, sabi ko, ang strategy ng Cayetano Block was not good because it was a premature thing to even do a coup d'etat. The second mistake is, when they got the Senate presidency, dapat they started the impeachment trial, fast-track it because the other side, they don't have the number that time. Now, what happened is they prioritized they prioritize the hearing on flood control, which is for me is really good because it's important. However, they tried to delay the impeachment trial. Ang problema, kasi ngayon, you give the other side the time to regroup. So when they regroup, they will try to find the numbers that they're trying to have to convict the vice president. Yun na. Doon na ho, magkakaroon ng problema. Di ba sinabi doon, nakakuha na ho sila ng tamang numero. At ngayon, dahil merong nakaambang kaso, itong grupo ni Senador Cayetano, unti-unti na ho. Maski nga si Paulo Duterte, si Kong Pulong, sinasama na rin sa kaso. Diba? What more pa, dito si Senator Bongo. Malamang ho. Kaya nga nababalita rin, ang kanyang wag siya magpakampante rito. Senador Bongo, wag ka magpakampante. Dahil ganyan din ang ginawa nila nung mga unang araw, unang panahon,
Walang sinasabing aarestuhin, walang ganon. Bumilang ng ilang araw, eto na, may inaresto na. At ang masaklap pa, ginawan pa nila ng kwento, pinatakas pa raw si Senator Bato. Ano yung usapin dito? Wala naman daw pong nababalita o nauulat o kaugnay na umano'y ICC warrant si Senator Bongo. Pero, huwag siyang magpakampante. Sigurado, gagawa ng paraan ng mga dorobo na makakuha ng numero para makonvict si BP Sara. Yan ang plano eh. Sabi ni Aling Ledesma. Yan talaga ang kinuha nila, yan talaga ang pinagplanuhan nila dyan sa special session, sabi ni Aling Ledesma. Diba? O ano nakikita natin? Ganun na nga, nakatutok agad sa impeachment. Leia, anong magiging partisipasyon ng PNP sakaling may lumabas na warrant na ang ICC sa ilang mga sinasabing bagong aarestuhin? Sila ba ang magpapatupad nito? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sakaling mayroon ng warrant of arrest at dumaan sa tamang proseso, handa ang Philippine National Police sa ipatupad ito. Subalit sa ngayon, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa silang natatanggap na formal na komunikasyon sa sinasabing warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y taliwas sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na mayroon ng inilabas ang ICC na warrant of arrest ng naturang mga opisyal base sa kanyang reliable source. Hindi pala informasyon lang pala yun ni Kong Pulong. Hindi pala siya kasama. May impormasyon na siya. Ulitin nga natin sa kanyang source. A highly reliable source informed me that ICC arrest warrants against Senator Bongo and 2 former police officers have already been issued. Nako, sino ba yung dalawang pulis? Nako po, eto na. Pinagplanuhan na ng gusto ng mga dorobo. Nakakagalit. Nakakairita, nakakainis. Pag ganito yung maririnig mo. Ngayon, sabi ko nga, Senator Bongo, huwag kang magpapakampante. Kailangan kasing gilas, kasing tatag ka, kasing galing ni Senator Bato. Dapat ang iyong kilos at pag-iisip. Huwag kang magpapakampante. Pag ganyan ang narinig mo na meron na, huwag ka na muna magpapasok. Huwag ka muna magpapasok. Baka mamaya madala ka sa ICC, sino tutulong sa'yo? Yan ang tanong. Hindi ka naman mapupuntahan doon ni BP Sara. Hindi ka naman kamag-anak ni BP Sara. Ang tanong ba doon, sino ngayon ang magmamalasakit sa iyo kung sakaling madala ka doon? Mag-isa ka lang doon. Si Tatay Digong nga, mag-isa lang doon eh. Buti na lang may magkamag-anak ito si Tatay Digong na talagang magaling at talagang nilalaban yung kaso. Ayan ang problema pag nagawa na ho ng kwento. Kanyang reliable source. Kaugnay nito, sinabi ni General Nartates na wala pa siyang inilalabas na utos sa mga tauhan ng pulisya para tugisin ang naturang mga opisyal dahil wala naman silang hawak na opisyal na dokumento. Ganyan yun, yung mga nakaraan na kwento. So eto, dito tayo. Dito kayo, dito tayo. Ito yung gusto nyong makita eh. Ito yung trending na usapin. Ito yung, nako, kayong bahala humusga sa mamang ito. Ang pili ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Ayos Kala namin tunay. Joke yun! Dinok lang pala tayo ni Senator. Anak ng bugi naman, Senator. Akala namin tunay na tunay sa tunay. Kaya ngayon, hindi siya pinansin ni Senador Marcoleta eh. Nung una, ang tikas ng mama. Naiba kwento. Pinipilit siguro niya makakarinig siya ng, harapin siya ni Senador Marcoleta. Hindi siya, kaya umalis na lang ang mama.
Ulitin natin. Sabay sibat. Ulit, ha? Ulit. Tignan niyo mabuti. Hindi siya hinirap, ano? Bakit? Ikaw ba naman hindi ka nanindigan para sa katotohanan Nanindigan ka para saan? Kung ginaya mo lang si Senator Jinggoy, mas titiwala pa sa yung taong bayan. Kaso wala. Diba? Oo, nako, eto. Ito yung matinding, ewan ko matutuwa kayo sa mga banat nito, Ako, ewan, naiinis ako sa mga, paliwanag nila. If Senator Chis Escudero will be elected as presiding officer during the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, alam naman po natin lahat that there's been some support for him. Ito yung sagot niya dito, hindi ganyan yung pronouncement niya noon. Ngayon, bigla ho nagbago. Siyempre, kakampi na When he was Senate President, when there was that issue on forthwith, and there were also criticisms regarding that. Tinawag nga siyang Mr. Forthwith. How does that come into play now, sir? That I do recall even then, ang sabi niyo nga, simple sa inyong pananalita na forthwith, agad-agad. But obviously that was not what the Senate President described it back then. That's not the kind of action he took back then. How does that come into play now if he becomes presiding officer? I think it'll be a good chance for him to show that he is his impartiality and his chance to get back at the problem that he had or they had during that time that there was a impeachment over a year ago. This is a good chance for him to be able to clean up that that image that they painted, because again, the issue of forthwith, hindi ibig sabihin forthwith trial agad Try forthwith, you start it. Pero dati, banat ka ng banat, forthwith, agad-agad. Ngayon, hindi na. Bakit? Kasi nakarinig kayo sa Korte Suprema. Narinig nyo yung... sabi ko nga sa inyo, pag hindi kayo abogado, huwag bira ng bira. Sabi ni Aling Ledesma yan, huwag masyadong bira-bira. Dahil iba yung interpretasyon nyo sa interpretasyon ng Supreme Court. Pinaliwanag ng Supreme Court. Natuto na kayo. Ngayon, parang nililinaw nyo na kung ano ibig sabihin ng forthwith. Ulitin pa natin. Siya na rin nagsabi, ang forthwith ay hindi agad-agad. Nako, ako umabot ka sa video natin yan. Ako naman huwag maglalambing. Isang like, isang share. Samahan mo na subscribe. At i-like, i-share nyo yung video natin. At syempre, si Mang Banat, subscribe nyo Tulungan natin. Dahil magaling ho. Ako, nakikitaan ko ng potential ito. Na pwede hong panlaban. Pwedeng ipangtapat doon sa mga bulager na alam nyo yun, na nagmumura kay BP Sara at gumagawa ng hindi maganda dito sa ating pangalawang Pangulo. Ngayon, sana lang suportahan natin siya kasi magaling ho ito. Ayan, suportahan natin mga kasama si Mang Banato. Tapos, pag na-subscribe nyo na, mag-komento kayo. Andito kami dahil kay Kuya Goods. Bigyan natin ng maikling clips. Tangina nyo, nanunumpa ka ngayon, nasusundin mo ang konstitusyon ng Pilipinas. Nung 12 pa lang kayo ang kauna-unahang nambabaluktot ng batas. Kayo ang kauna-unahang hindi sumusunod sa konstitusyon ng Pilipinas. Tama nga naman. Noong kayo ay nag-walk out, doon pa lang, binaluktot nyo na ang batas. Tapos nung kumuha kayo ng quorum, binaluktot nyo ulit. Ngayon ito, nagpasok lolo pa kayo sa Pangulo. Di ba? Ayan isang like, isang share, samahan mo subscribe at bell all nyo po. At syempre, yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo nababati. Pero, yung mga natatabunan, pasensya na ho
Minsan kasi natatabunan, kaya damihan nyo po yung komento. Shout out kay Raffles Jenny ng Kuwait. Shout out sa iyo, ma'am. Junicia Flores, shout out po sa iyo. Israela Pinay. Shout out po sa iyo. Gina Aguirre, shout out po. Miriam Lagas, shout out po sa iyo. Miriam ba to? O Miriam, tama. Oo. Glitan 4473, shout out po sa iyo. Ma'am Jima Benesisto, shout out po sa iyo. Melinda Boyle. Shout out po. Joan Peña Piel, shout out po sa iyo. Almunisco, shout out po. Deali Namyon 8397, shout out po. Melinda Rivera, shout out po sa iyo. Corazon Gonzalez, shout out po. Johnny Boy, shout out po sa iyo. Alberto J2 o I7F, shout out po. Danilo Aguilin. Paz Balilahon, shout out po sa iyo. Wilson Lolod, shout out po. Nicolete 29, shout out po sa iyo. Regine Carol, shout out po. Rodrigo G. Junior Bicano, shout out po sa inyo. Nora Banudan 3253, shout out po sa inyo. Jesse Lopez, Orlando Flores, shout out po. Roman Villapando, shout out po sa inyo. OFW Filipino, shout out po sa inyo. Mariano Mato Jr., shout out po. Luis Sison, shout out po sa iyo. Ma'am Virginia Longbas, shout out po. Anarico 5626, shout out po. George Malungyon, shout out po sa iyo. Cheryl 100 Leo. Arthur Mabulay, shout out po sa inyo. Janet Ventura, shout out po. Dominga Ricaborda, shout out po sa iyo. Ong Daphne Mary, shout out po sa iyo. Tarcelo Mondido. Kay Ma'am Damanusan, shout out po sa iyo. Ma'am si Sir Vicario Eleonor, shout out po. Priscilla Bahora, shout out po sa iyo. Alex Muñez, shout out po. Cellphone 8074, shout out po sa iyo. Jen Sotero, shout out po. Ezekiel De Casa, shout out po sa iyo. Arnel Yusion, shout out po sa iyo. Helen Tingson, shout out po. Bob Miguel, shout out po sa iyo. Charlotte Angel Gallardo, shout out po sa iyo. Si Ma'am Mary Jess sa Grace no. Shout out po sa iyo. Marlo Balangki, shout out po sa iyo. Telma Kabatuan, shout out po sa iyo. Felisa Dogilion, shout out po sa iyo. Ayan, kung umabot ka dyan sa shoutout segment, ang aking paglalambing naman, like, share nyo ang video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!